Maawa po kayo sa amin. Pakiusap ng babae, halos mangyak-ngiyak. Kahit po janitress lang, gagawin ko ang lahat makapagtrabaho lang dito. Wala na po kami makain. Ang anak ko po, simula kahapon, hindi pa po siya kumakain. Ngunit imbes na maawa, matigas ang mukha ng staff at tila naiinis pa. Hindi ito lugar para sa mga katulad ninyo. Nakita niyo naman siguro ang itsura ng lugar na to, diba? Hindi ko nga alam kung paano kayo nakapasok dito eh. Malamig na sagot nito. Kung wala kayong appointment, umalis na kayo. Pinapasok niyo pang lobby ng basang-basa kayo, nakakahiya. VIP guest pa naman ang hotel ngayon si Mr. Sartori. Pero, pilit ang babae, ngunit pinutol ito ng staff sabay senya sa security. Wala nga kaming bakanting trabaho dito. Lumabas na kayo bago pa kayo tuluyang paalisin ng mga gwardya. Kitang-kita naman ni Ignacio kung paano namula sa hiya ang babae. Ngunit hindi ito umalis. Nanatiling nakatayo, mahigpit na hinawakan ang kamay ng anak habang patuloy na nagmamakaawa. Ang bata na marahil ay may mga 6 na taong gulang ay nakatali sa braso ng ina, nanginginig sa lamig. Ang kanilang mga damit ay basang-basa at ang kanilang mga mukha ay puno ng kalungkutan at pagod. Ang mata ng matandang CEO ay nahulog sa batang lalaki. Unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang apo noong bata pa ito. Hindi niya maiwasan mapansin ang halos eksaktong pagkakahawig ng batang ito kay Zadric. Mula sa mga mata, hugis ng mukha, hanggang sa mga labi. Parang nakikita niya si Zadric sa batang iyon. At bigla siyang napuno ng matinding emosyon na matagal niya nang hindi nararamdaman. Para siyang si Zadric nung bata pa. Bulong niya sa sarili at ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa loob ng malawak at marangyang opisina ng kumpanya, umaalingaw-ngaw ang malakas na boses ng matandang CEO na si Ignacio Sartori. Dahilan para papapitlag sa magkahalong gulat at takot ang empleyado nito ang nasa loob ng opisina. Ang kilalang founder ng Sartori Groups ay kilala hindi lamang sa kanyang tagumpay sa larangan ng business. Hindi lang ito kinakatakutan dahil sa mayaman at successful ito. Kilala rin ito pati sa kanyang pagiging masungit at walang pasensya. Isang maling pagkakamali lamang ay para bang napakalaking bangungot para sa mga taong naninilbihan kay Ginoong Ignacio. Ganun pa man sa kabila ng kanyang ugali, ay marami pa rin may gusto na magsilbi at magtrabaho sa kanya. Hindi dahil sa gusto nila na makatrabaho ang Ginoo, kung hindi dahil na rin sa malaking pasahod nito na hindi mahahanap sa ibang kumpanya. Bukod sa sahod, ay malaki rin ang makukuha na benefits ng mga nagtatrabaho sa Sartori Group. Kaya nga karamihan sa mga tao ngayon, lalo na iyong mga bagong graduate pa lamang, ay pangarap na makapasok din sa Sartori Groups one day. Iyon nga lang, hindi iyong ganong kadali. At kapag pinalad ka naman na makapasok sa Sartori Groups, ay hindi rin magiging ganong kadali ang buhay mo roon. Lalo na't hanggang ngayon ay si Ginoong Ignacio pa rin ang namamahala sa buong kumpanya dahil ang tagapagmana nito ay hindi pa bumabalik. Sa edad na 72, nananatiling aktibo si Ignacio Sartori sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngunit ang kanyang ugali ay tila hindi kayang sabayan ng karamihan sa kanyang mga empleyado. Kaya walang araw na hindi umiiyak ang mga empleyado ni Ignacio, lalo na sa tuwing napapahiya sila o kaya naman ay napapagalitan din ng boss. Anong klase ng trabaho ito? Sigaw ni Ignacio habang hawak ang isang folder ng mga dokumentong tila puno ng pulang marka. Nakaupo siya sa kanyang malaking leather na upuan. Ang kanyang upo ay parang isang hari na nag-aakusa ng pagtataksil. Paano niyo nagawang ipasa sa akin na puno ng mali? Sino ang gumawa nito? Halos hindi na makatingin ng junior analyst na si Mia na nasa harapan ng kanyang mesa. Hawak ang mga kamay sa kaba.
Sir, pasensya na po pero nagkulang po kami ng oras para ma-review ng maayos. Nagkulang ng oras? Mariin naman nasabi ni Ignacio. Hindi ba't bago ka natanggap sa trabaho mo dito? Pinaalam naman sa'yo ng HR ang demand ng trabaho mo? If you can't work under pressure, mas mabuti pa sigurong maghanap ka ng ibang mapapasukan dahil hindi ko kailangan ng mga tatanga-tanga sa kumpanya ko. Halos tumulo ang mga luha ni Mia, ngunit pilit itong iningatan ang dignidad sa harap ng masungit na CEO. Napansin naman ito ng manager, si Martin na nasa loob din ng opisina dahil pinatawag din ni Ignacio. At maging ito ay halos manginig sa takot pero dahil sa ito ang manager, nilakasan nito ang loob para magpaliwanag sa galit na galit nilang boss. Sir, ako pong may kasalanan dito. Hindi po si Mia ang dapat sisihin. Kinakabahan na sabi ni Martin sa boss. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit si Ignacio ay walang pakialam. Kasalanan mo? Kung ganun, bakit nangyari pa rin to? Bakit sobrang daming mali sa report na pinasa niyo sa akin? 1 linggo ibinigay ko sa inyo. Hindi ba yun naging sapat? Hindi ba't nangako kayo sa akin na kaya niyo namang gawin ang pinapagawa ko? And now this happened? Puro mali. Nauwi lang sa walang paghihintay ko. Nasayang ang oras ko. You're saying that this is your responsibility? But you failed. Ang ibig mo bang sabihin hindi mo binantayan ang trabaho ng team mo? Kaya pala ganito kababa ang kalidad ng trabaho sa kumpanya na to. Inihagis niya ang folder sa mesa. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, kaya napatungo naman ang dalawa dahil sa labis na takot. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ignacio. I am really disappointed right now. I feel let down by the entire team. Especially by you, Martin. I've always trusted you. And I believed in your abilities because you've always been reliable and have done everything I've asked of you. But now, you've let me down. Ang lahat ng mga empleyado ay nasa labas ng opisina. Narinig din ang galit na boses ng kanilang boss. Napuno rin ng takot at agad na napayuko para mag-focus sa kanilang mga trabaho sa takot na baka madamay din sila sa labis na galit na Ignacio Sartori. Ito ang lagi kong sinasabi sa inyo. Kung gusto niyo ng sweldo, galingan niyo sa mga ginagawa ninyo dahil may ibang tao na willing na gumawa niyan. May ibang tao ang gustong mapunta sa posisyon ninyo. And you all know that I don't care kung lahat ng empleyado ng Sartori Groups ay kailangan kong palitan. Patuloy pa ni Ignacio sa galit pa ring boses. Hindi ako nagpapasweldo ng tamad o incompetent na tao. Pagkatapos ng kanyang litanya, pinalabas niya na sa kanyang opisina ang dalawa na halos nahimatay na doon sa lapin. Si Ignacio naman ay pinakalma ang sarili at saka sinimulang basahin ang isa pang dokumento na para bang walang nangyari. Samantala, tahimik naman na lumabas ang opisina si Mia at Martin. At dahil sa lapis sa takot ay halos matumba na si Mia. Ang buong katawan nito ay nangihina. Buti na lang at nahawakan agad ito ni Martin kaya hindi ito tuluyang natumba. Ayos ka lang ba? Tanong ni Martin ang mahina at may pag-aalala. Tumango naman si Mia, bagamat halatang naiiyak. Grabe, napakasama talaga ng ugali ni Sir Ignacio. Wala man ng awa. Bulong ng isang empleyado sa katabi nito. Oo nga. Totoo naman na mahirap talagang pinapagawa niya. Akala niya siguro ay robot ang mga empleyado niya. At saka, hindi naman lahat na nagtatrabaho dito sa Sartori Groups ay kasing galing niya. E paano? Nasana yan na perfect ang lahat dito sa Sartori Groups. Lalo na nung nandito pa yung apo niyang si Zadric. Iyan kasi nagmamanage ng lahat. Tapos kapag may mali nagawang empleyado, inaayos niya muna bago ipasa sa lolo niya para siguradong aprobado. Nagbuntong hininga naman ng malalim ang naunang magsalita. Ay, sana naman ay bumalik ng apo ni Sir Ignacio. Kung nasan man siya ngayon, sana marinig niya mga dalangin natin at bumalik na siya sa kumpanya para maging maayos na ulit ang lahat. Nasa na kaya yun ngayon ano? Tanong pa ng isang empleyado.
Bigla na lang nawala yung si Sir Zadric. Wala nga may alam kung saan siya pumunta eh. Isang araw, bigla na lang siyang hindi nagpakita dito sa kumpanya. Kahit nga sa mga news o article tungkol sa mga Sartori, ay wala rin siya. Nung umalis siya, biglang nag-iba ang vibes dito sa Sartori groups. Naging mainit na lalo ang ulo ni Sir Ignacio. Ang weird nga eh, bigla na lang siya nawala. Mahigit 7 taon na. Hanggang ngayon ay wala pa ring balita tungkol kay Sir Zadric. Sabi naman ng isa pa, hindi kaya namatay na siya? Biglang sabi pa ng isa, uy, wag naman. Si Sir Zadric na nga lang ang tanging pag-asa natin para maging peaceful at ang pagtatrabaho natin dito sa Sartori. Maagap na sabi pa ng isa, ako sa tingin ko hindi pa patay si Sir Zadric. Kasi kung patay na siya, hindi ba ibabalita pa rin yun kahit pag-aano mang kamisteryosong mga Sartori? Baka may ibang project lang si Sir Zadric kaya bigla siyang nawala. Wika pa ng isa pa. Pero ang weird talaga, no? Sobrang nakaka-curious ang nangyari. Pero sana nga ay may ibang project lang si Sir Zadric at pagkatapos nun ay bumalik na siya sa Sartori. Siya na lang talaga ang pinanghahawakan ko. Kapag siya hindi bumalik, nako, baka umalis na rin ako dito kahit pa gaano kalaki ang sahod natin dahil baka mamamatay lang ako sa takot. At halos lahat siguro ng empleyado sa Sartori Group, ang pinanghahawakan na lang ay ang pagbabalik muli sa kumpanya ng mabait na apo ni Ignacio Sartori, si Lucifer Zadric Sartori. Sa kabila kasi ng pangalan ng apo ni Ignacio Sartori na parang sa demonyo, napakabait ni Sir Zadric. Noong nasa kumpanya pa ito, peaceful ang lahat. Pati ang mga empleyado ay walang takot sa tuwing pumapasok sa kanilang trabaho. Kahit din naman si Ignacio Sartori ay hindi pa gaano kasama ang ugali noong nandito pa si Zadric. Iyon nga lang, bigla na lamang naglaho si Zadric. Walang may alam kung nasa na ito. Wala rin pasabi sa mga naging kaibigan nito kung saan ito pumunta o kung may new project pa ito. Hanggang ngayon, 7 taon ang nakakalipas, hindi pa rin ito bumabalik. Mula noong umalis si Zadric Sartori ay naging mainit na rin ang ulo ni Ignacio. Mas lumala ang ugali nito na para bang kasabay ng pag-alis ni Zadric Sartori ay nawala rin ng isang parte ng pagkatao ni Ginoong Ignacio at napuno na lamang ito ng galit. Sa kabila ng lahat, walang sino man ay naglakas loob na magreklamo. Ang matanda ay hindi lamang masungit, siya rin ang may hawak ng kapalaran ng lahat ng kumpanya. Para sa kanila, ang bawat araw sa ilalim ni Ignacio Sartori ay isang hamon. Ngunit umaasa silang balang araw, mababago rin ang kanyang ugali at lahat sila ay umaasa sa pagbabalik ni Zadric. Samantalang habang bumabalik sa pagbabasa ng dokumento si Ignacio, ramdam pa rin ang tensyon sa buong opisina na madadama hanggang sa labas. Tahimik na itinuon ng mga empleyado ang kanilang pansin sa trabaho. Pilit na inaiwasan ang galit ng CEO. Pagkalipas sa ilang minuto, tumawag ng meeting si Ignacio. Lahat ng department head sa conference room, ngayon din. Malakas niyang utos. Walang nag-aksaya ng oras. At ang mga managers ay nagmamadaling tumungo sa conference room, dala ang kanilang mga laptop at notepad. Si Martin, na halos kakalma pa lamang, ay napabuntong hininga ng malalim bago sinundan ang iba. Sa conference room, umupo si Ignacio sa dulong bahagi ng mahabang mesa. Hawak ang kanyang tasa ng kape na tila mas lalo nagpapataas sa kanyang tensyon. Isa-isa niyang nilagyan ng puna ang mga ulat ng bawat departamento. Marketing, ang pangit ng campaign last quarter. Walang impact. Hinampas niya sa mesa ang gamit na ulat. Operations. Bakit ganito kabagal ang proseso? Hindi ba kayang tapusin ang mga proyekto on time? Sinundan niya ito ng tingin kay Sandra. Ang head ng operations na halatang naiilang at natatakot sa kanya, ngunit tumango na lamang bilang pag-amin. Sobrang disappointed ako sa inyong lahat ngayon. Buong buwan ay puro mali na lang ang ginagawa ninyo. Wala man lang ni isa sa inyo nakagawa ng pinauutos ko. Dati naman ay hindi kayo ganito. Nawawala na ba kayo ng gana sa mga trabaho ninyo? May isang naglakas ng loob na magsalita.
Hindi po, sir. Kung ganon, ano ang dahilan? Bakit puro kayo palpak ngayon? Alam niyo ba na dahil sa walang kwenta ninyong trabaho ay maaaring malugi ng milyon-milyon ang Satori? Walang nakasagot. Napayuko na lamang sila dahil sa labis na takot. Tumigil siya sandali at tiningnan si Martin. At ikaw, Martin, bakit ang daming error sa mga reports ng team mo? Hindi mo ba sila tinitingnan bago ipasa sa akin? Sir, ginagawa po namin ang lahat para mapabuti ang proseso. Mahinahon, ngunit nanginginig na sagot ni Martin. Babawi po kami sa susunod na quarter. Next quarter? Malakas sa balik ni Ignacio. Walang susunod na quarter kung hindi kayo magbabago ngayon. Ang iniisip ko, baka kailangan ko na nga ng mga bagong tao na mas kayang gawin ang trabaho ng maayos. Tahimik ang buong conference room. Walang kahit na sino ang naglakas loob na magsalita. Alam na lang kapag si Ignacio nagsalita, mas mabuting tumahimik na lang at maghintay na matapos ang kanyang sermon. Ito ang tatandaan ninyo. Madali lang sa akin na palitan kayong lahat. At kayo ang mahihirapan na makahanap ng bagong trabaho. Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. At kapag hindi pa ninyo nagawa ng tama ang mga trabaho ninyo, simulan nyo nang ayusin ang mga gamit ninyo. Pagkatapos ng halos 30 minuto na panunumbat at galit, tumayo si Ignacio at tinapos ang meeting. Ayusin ninyo ang mga trabaho ninyo. Ayoko ng palpak. Tandaan ninyo, kahit gaano kayong katagal dito, lahat kayo ay napapalitan. At sa ganoong paraan, iniwan niya ang conference room na walang pasabi o paalam. Pagkalabas niya, sabay-sabay na bumuntong hininga ang mga managers. Si Sandra ang unang nagsalita. Pabulong, ngunit puno ng inis. Grabe, parang hindi malang tao kumagalit. Tanggap na natin, ganyan na talaga siya. Sagot pa ni Martin habang sinisilip ang ulat. Pilit iniisip kung paano pa itong matatama. Pero minsan iniisip ko rin, may dahilan kaya kung bakit siya naging ganito? Wala naman sigurong dahilan. Baka pinanganak lang talaga siya nakaugali ni Satanas. Sabi naman ni Sandra. Hay, sana bumalik na si Sir Zadric. Bulalas pa ni Martin. Kailangan na natin siya eh. Siya na lang ang may kaya na ikontrol ang lolo niya. Di na yun babalik. Sabat pa ni Jack. Hanggang ngayon pa rin ba yung umaasa kayo na babalik pa si Sir Zadric? Wala namang pakialam sa atin yun. Huwag mo sabihin yan, Jack. Alam natin na may paki pa rin sa atin si Sir Zadric. Angal naman ni Sandra. Kung may paki siya sa atin, bakit bigla na lang siyang nawala? Bakit iniwan niya tayong lahat? Kailangan natin siya dito. Kailangan natin ng mabait na boss. Pero nawala siya. Umalis siya. Iniwan niya tayo. Ang ibig sabihin lang nun, ay wala talaga siyang pakialam sa ating lahat. Hindi yan totoo. Tsaka ko na may reason lang si Sir Zadric. May malalim siyang dahilan kaya siya umalis. Pero babalik din siya. Hindi ba't siya lang nag-iisang apo ni Sir Ignacio? Ibig sabihin, ay siya rin ang magmamana ng Sartori Groups. Galit na ang tinig ni Sandra. Bago pa man tuluyan na magkainitan ng dalawa, inawat na sila dahil baka biglang bumalik si Sir Ignacio at mapagalitan pa ulit sila nito dahil nag-aaway-away na sila. Sa labas ng conference room, si Ignacio ay naglalakad pabalik sa kanyang opisina. Tahimik ang hallway, ngunit sa loob niya, hindi siya mapakali. Habang sinusuri ang lahat ng kanyang inutos, hindi maiwasan ni Ignacio na mag-isip ng malalim. Sa ilalim ng kanyang masungit na anyo, naroon ang isang lalaki na puno ng bigat, mga responsibilidad, pagkabiko at takot na baka lahat ng kanyang itinayo ay bumagsak kapag siya'y nawala. Ngunit hindi niya alam kung paano itong ipakita nang hindi tila humihina. Sa halip nagtago siya sa likod ng galit at panunumbat. Umaasa na sapat na iyon para maitama ang lahat. Lumipas ang ilang linggo at nananatiling magulo sa Sartori Groups.
Ang lahat ng mga empleyado ay busy sa kanilang mga ginagawa, lalo na yung mga binigyan ni Ignacio ng isa pang pagkakataon para maitama ang kanilang mga trabaho. Lahat sila ay ayaw na mawala ng trabaho dahil tama nga naman si Ignacio. Mahihirapan sila na makahanap ng bagong trabaho na pareho ang sahod at benefits sa Sartori. Pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, umuwi si Ignacio Sartori. Hindi sa kanyang marangyang mansyon, kundi sa ospital na matagal niya nang binibisita. Tahimik siyang pumasok sa kwarto ng isang pasyente. Isang binata na nakahiga sa kama. Payapang natutulog sa ilalim ng mga makina at mga tubo na bumubuhay dito. Lucifer Zadric Sartori. Iyon ang buong pangalan na mababasa kapag pumasok sa pribadong silid na tanging si Ignacio, personal doctors and nurses lamang ang maaaring pumasok sa loob. Napaka-private ng silid kung nasaan ang walang malay na si Zadric. Walang sino man ang maaaring pumasok doon nang walang pahintulot mula kay Ignacio. Para na rin kasi sa safety ni Zadric iyon. Si Zadric, ang tanging apo ni Ignacio, ay nakaratay sa koma matapos ang isang malagim na aksidente. Mahigit 3 taon na ito sa ospital. Walang malay at walang senyales na mabubuhay pa. Sa totoo niyan, ang sabi ng mga doktor ay patay na raw si Zadric. Kapag inalis ang tubo sa kanyang nagdurugtong sa buhay niya, segundo lamang at malalagutan na ito ng hininga dahil nga sa wala na talagang buhay ito. Patay na. Wala ng pag-asa. Si Ginoong Ignacio lamang ang nagpumilit dahil gusto niya pang makasama ang apo at hindi niya matatanggap na wala na ito. Kaya nga lahat ng paraan ay ginagawa na ni Ignacio para lamang mapanatiling humihinga ang apo at umaasa na sa pagbukas nito ng pinto ng silid, muling didilat ang mga mata nito at muli niya makikita ang mga ngiti nito. Ngunit hindi pa sa sakit ng kalagayan ng binata ang bumabagabag kay Ignacio ay ang bigat ng pagsisisi na daladala niya mula pa noon. Zadric, apo. Mahinang bulong niya habang marahan siyang umupo sa tabi ng kama. Hinaplos niya ang kamay ng apo at ang kamay na minsan ay puno ng lakas pero ngayon ay walang malay at malamig. Kung alam mo lang kung gaano kong pinagsisisihan ang lahat ng sinabi ko sa iyo noon. 3 taon bagong aksidente, pinalayas na Ignacio ang kanyang apo mula sa mansyon. Sa tindi ng galit, hindi niya matanggap ang naging desisyon ni Zadric na talikuran ng pamilya at sumubok ng sariling buhay bilang isang simpleng guro. Para kay Ignacio, isang insulto ang pag-iwan sa marangyang buhay na inihanda niya para sa apo. Si Ignacio na rin kasi ang nagpalaki kay Zadric. Namatay ang ina ni Zadric na nag-iisang anak ni Ignacio dahil sa pagsilang dito. At ang ama naman ni Zadric ay hindi pinanagutan ng pagiging isang ama. Dahil sa siya na ang nagpalaki kay Zadric, natural nang itong magmana sa lahat ng meron siya. Lahat ng mga ari-arian at yaman niya, pero nagbago ang lahat ng tumuntong sa edad na 28 si Zadric at nalaman niya na may lihim na koneksyon nito sa tunay nitong ama na si Romano. At ang gusto ni Zadric ay mamuhay ng simple at maging isang guro. Hindi ka pinalaki para lang magtapon ng yaman at oportunidad. Sigaw niya doon. Habang nakatingin si Zadric na nakatayo sa harapan ng pintuan. Hawak ang isang bag. Kung gusto mong mamuhay ng sarili mo, sige. Kung gusto mo ang walang kwenta mong ama, magsama kayo. Pero wag na wag ka nang babalik dito. At iyon ang huling beses na nagkita sila bago ang aksidente. Nang malaman niyang bumalik si Zadric, huli na ang lahat. Dinala na ito sa ospital. Walang malay. Matapos mabangga ang kotse nito. Mula noon, araw-araw na siyang dumadalaw. Umaasang magigising ang kanyang apo upang marinig nito ang lahat ng nais sana niyang sabihin. Akala ko tama ako noon, apo. Mahinang sabi ni Ignacio habang pinupunasan ng luha sa kanyang pisngi. Akala ko kaya kong ipakita sa iyo na mahal kita sa pamamagitan ng mga material na bagay. Ang hindi ko naisip, baka ang kailangan mo lang talaga ay suporta mula sa akin.
Pinunasan niya ang kamay ni Zadric. Marahang hinawakan ito na para bang nagdarasal. Hindi ko na maibabalik ang mga panahong nawala. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kitang kamahal. Sa kabila ng kanyang masungit na anyo sa opisina, dito sa kwarto ni Zadric, si Ignacio ay isang lolo lamang na puno ng pagsisisi at pag-asa. Umaasa na darating ang araw, nagigising pa si Zadric at mapapatawad pa siya. Umaasa na muli silang makapagsimula bilang pamilya. Habang nakaupo si Ignacio sa tabi ng kama ng kanyang apo, hindi niya maiwasang balikan ang lahat ng alaala nila noon. Mga alaalang masakit na ngayon ay tila isang suntok sa kanyang puso. Naalala mo ba, apo, nung bata ka pa? Lagi mong hinihintay ang uwian ko galing opisina. Tuwang-tuwa ka pa nga kapag nakikita mo ng parating ang aking paboritong sasakyan. Pagsisimula niyang magsalita, habang marahang hinahaplos ang kamay ng bintana. Lagi kang tumatakbo papunta sa akin. May daladala ka ring drawing na gawa mo. Sinasabing magiging CEO ka rin balang araw. Katulad ko. Pero anong ginawa ko? Sinaway kita dahil pangit ang drawing mo. Hindi ko malang sinabi na proud ako sa'yo. Pero ang totoo niyan, apo, ang lahat ng drawing mo nakadisplay yun doon sa opisina ko. At hindi mo alam. Pero natutuwa ako sa tuwing may bago kang drawing para sa akin. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Pinipilit kontrolin ang namumuong luha sa kanyang mga mata. At nung high school ka, naaalala mo bang sabihin mo sa akin na gusto mong maging isang guro? Tatawa-tawa ako noon. Akala ko biro lang yun. Sinabi ko pa nga na walang pera dyan. Zadric, mag-focus ka na lang sa negosyo. Pero nakita ko sa mukha mo kung paano kang nasaktan. Pero hindi ko pinansin. Lagi ko na lang sinasabi na para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Pero sa totoo lang, para lang yan sa pride ko. Hindi kasi kita magawang suportahan noon kasi may galit ako sa iyong ama. Napasandal siya sa upuan. Pilit na nilalabanan ng sakit na dulot ng alaala ng kanilang huling pagtatalo. At nung araw na pinalayas kita, huminto siya. Tila nawala ng lakas na ituloy ang kanyang sasabihin. Hindi ko makakalimutan ang sinabi mo. Sabi mo, Lolo, hindi ko kailangan na manahin ang kumpanya o ang yaman mo. Ang kailangan ko lang ay ang suporta mo. Pero anong ginawa mo? Sinagawan kita. Pinalayas kita na parang wala kang halaga sa akin. Nagsimula na ulit bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi at hinayaan niya ang sarili niyang maging marupok. Sinabi ko pa na huwag ka nang babalik, na kahit kailan hindi na kita tatanggapin. Pero ngayon, apo ko, tumigil siya sandali, tinitigan ng walang malay na mukha ng apo. Ikaw ang bumalik. Pero sa ganitong paraan, sa kama ng ospital, hindi ka nagsasalita. Hindi ka nagalit. Hindi ka malang nagkaroon ng pagkakataon na sabihin sa akin kung gaano kitang sinaktan. Hindi ko malang nasabi sa iyo kung gaano ako nagsisisi sa lahat ng mga ginawa ko. Sa lahat ng mga sinasabi ko sa iyo at sa lahat-lahat ng mga pagkukulang ko sa iyo noon. Pinisil niya ang kamay ng apo. Mahigpit, ngunit maingat. Kung pwede lang sana kitang ipaglaban. Kung pwede lang kitang bawiin mula sa kalagayan mo ngayon. Kung pwede lang na ako lang nandyan, gagawin ko. Handa akong ibigay ang lahat ng yaman ko. Lahat ng pinaghirapan ko. Kapalit lang ng pagising mo. Pero hindi ko alam kung maririnig mo ako, apo. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako. Apo ko, mahina na ang lolo. Gusto ko sana na sa natitirang sandali ng aking buhay ay makasama kita. Gusto ko na marinig mismo mula sa'yo na pinapatawad mo ako sa lahat ng naging kasalanan ko sa'yo. Gusto ko makasama ka pa, apo. Ang tunog ng makina sa silid ng tanging sagot sa kanya
ay isang monotonong beep na nagpapaalala kung gaanong kahirap ang sitwasyon ng kanyang apo. Tumango siya, tinitigan ang mukha ng binata, at mahina niyang binigkas sa mga salitang kanina pa niyang gustong sabihin. Apo, mahal na mahal kita. Patawarin mo ako kung kailan mo kaya. Pero kahit anong mangyari, hindi na kita iiwan. Kahit nasabihin pa nilang sumuko ka na, hindi ako susuko sa'yo dahil alam at ramdam ko na babalik ka pa. Hindi mo pa ako iniwan. Sa sandaling yon, ang matigas na masungit na CEO ay tuluyan ng bumagsak sa kabigat ng kanyang mga kasalanan. Siya ay naging isang matandang puno ng panghihinayang at sakit na nagdarasal lamang para sa isang himala. Ang muling pagkakaroon at pagkakataon ay maipakita ang pagmamahal niya sa apo na minsang itinakwil. Habang binabaybay ng sasakyan ni Ignacio ang malakas na ulan, patuloy niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang mga iniisip. Ang malamlam na ilaw ng sasakyan at ang tunog ng malakas na buhos ng ulan sa windshield ay naging tila backdrop sa mga hindi matanggal-tanggal na alalahanin sa kanyang isip. Tahimik ang driver at ganoon din si Ignacio sa backseat. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng buhos ng ulan. Lumipas ang ilan pang mga araw at sa bawat araw na nagdaan, walang beses na hindi binisita ni Ignacio ang apo sa ospital. Walang araw na hindi niya ito nakakausap. Walang araw na hindi siya humihingi ng tawad dito sa lahat ng naging kasalanan niya. At ngayon nga, isang marangyang function hall ang kilalang hotel. Naroon si Ignacio Sartori kasama ang ilang mga business partners at mga investors. Ang lamig ng air conditioning, sinabayan pa ng formal na ambience ang lugar. Nasa gitna si Ignacio, nakaupo sa ulo ng mesa, habang hawak-hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga proyekto ng kanyang kumpanya. Ang bawat isa sa mga kasamahan niya sa silid ay may malaking pangalan sa industriya, mga tao na respetado at makapangyarihan katulad niya. Sa unang bahagi ng meeting, naging maayos ang takbo ng talakayan. Pinag-usapan nilang expansion plan ng kumpanya ni Ignacio at ang pagpasok nito sa panibagong merkado. Matalas ang bawat sagot ni Ignacio sa mga tanong na ipinukol sa kanya, sa kabila ng kanyang edad. Hindi maikakaila ang kanyang kahusayan sa negosyo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga kasamahan niya. Ngunit habang nasa 5-minute break sila, biglang may tanong mula sa isang bahagi ng mesa, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng dark gray suit. Ignacio, ani nito, nakangiti ngunit halatang may halong pagkakausisa. Ilang taon na rin pong hindi nagpapakita ang inyong apo sa ganitong mga meetings o di naman kaya mga gatherings. Patawad po kung masyado pong personal, pero marami pong curious. Nasaan na po ba siya ngayon? Magaling din kasi yung apo mo. Manang-mana sa'yo. Sayang lang at tila ba wala siyang interes sa kumpanya kagaya mo. Ang tanong na iyon ay nagdala ng bigat sa hangin. Natigilan si Ignacio Sartori at ang kanyang mukha ay bahagyang nanigas. Ang mga tao sa paligid ng mesa ay nagsimulang magtinginan at alam nilang sensitibo ang tanong na iyon. Sa kabila ng tensyon, nananatili siyang kalmado. Tumikim siya bago tumugon. Ngunit ramdam sa kanyang tinig ang lamig ng kanyang emosyon. Sa tingin ko, aniya, hindi iyon angkop na usapin para sa ganitong klaseng meeting. Narito tayo upang pag-usapan ng negosyo. Hindi ang aking personal na buhay. Halatang nagulat naman ang lahat sa tugon ni Ignacio, ngunit hindi nila masyadong inurirat dahil sa tono nito na bagamat mahinahon ay puno ng otoridad. I suggest we move on to the next agenda. Tahimik ang lahat. Walang sumubok na magtanong paulit-ulit tungkol kay Zadric, ngunit halata sa ekspresyon ng ilan na gusto pa nilang malaman ng sagot. Hindi na iyon pinansin pa ni Ignacio. Itinuloy niya ang pulong at matapos ang ilang minuto, idineklara niyang tapos na ang meeting.
Tumayo sila sa kanyang upuan at nagpaalam sa lahat ng may formalidad. Paglabas niya ng conference room, nasa likod niya ang kanyang sekretarya na si Ana. Sumabay ito sa kanyang hakbang habang tinutulungan siyang hawakan ng ilang mga papeles. "Sir?" Maingat na tanong nito. "Ayos lang po ba kayo?" Tumigil si Ignacio sa paglalakad at pinalingan si Ana. Sa unang pagkakataon, mula nang matapos ang meeting, nakita ni Ana ang bigat sa mga mata ng kanyang amo. "Ayos lang ako, Ana." Malamig na tugon nito, pero may halong pagod. "I-reschedule mo muna ang anumang appointments ko sa hapon. Kailangan ko ng oras mag-isa." Habang naglalakad si Don Ignacio papunta sa lobby ng hotel, malalim ang kanyang iniisip. Binati siya ng staff ng hotel sa entrance. Ngunit hindi niya ito pinansin. Nang makarating siya sa lobby, agad niyang napansin ang isang eksenang nagaganap malapit sa reception desk. Isang babae, basang-basa sa ulan, ang nakikiusap sa staff ng hotel. Katabi nito ang kanyang anak, isang batang lalaki na nanginginig sa lamig. Mahigpit na yakap-yakap ang ina. "Maawa po kayo sa amin," pakiusap ng babae, halos mangiyak-iyak. "Kahit po janitress lang, gagawin ko ang lahat, makapagtrabaho lang dito. Wala na po kami makain. Ang anak ko simula kahapon pa po siya hindi kumakain." Ngunit, imbes na maawa, matigas ang mukha ng staff at tila naiinis pa. "Hindi ito lugar para sa mga katulad ninyo. Nakita niyo naman siguro ang itsura ng lugar na to, di ba? Hindi ko nga alam kung paano ba kayo nakapasok dito." Malamig na sagot nito. "Kung wala kayong appointment, umalis na kayo. Pinapasok niyo pa ang lobby ng basang-basa kayo, nakakahiya. VIP guest pa naman ang nasa hotel ngayon, si Mr. Sartori." Pero, pilit ng babae. Ngunit pinutol ito ng staff sabay senya sa security. "Wala kaming bakanting trabaho dito. Lumabas na kayo bago pa kayo tuluyang paalisin ng mga gwardya." Kitang-kita ni Ignacio kung paano namula sa hiyang babae. Ngunit hindi ito umalis. Nananatili ito nakatayo. Mahigpit na hinawakan ng kamay ng anak habang patuloy na nagmamakaawa. Ang bata na marahil ay mga 6 na taong gulang ay nakatali sa braso ng ina. Nanginginig sa lamig. Ang kanilang mga damit ay basang-basa at ang kanilang mga muka ay puno ng kalungkutan at pagod. Ang mata ng matandang CEO ay nahulog sa batang lalaki. Unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang apo noong bata pa ito. Hindi niya maiwasang mapansin ang halos eksaktong pagkakahawig ng batang ito kay Zadric. Mula sa mga mata, hugis ng mukha, hanggang sa mga labi. Parang nakikita niya si Zadric sa batang iyon. At bigla siyang napuno ng matinding emosyon na matagal niya nang hindi nararamdaman. Para siyang si Zadric nung bata pa. Bulong niya sa sarili. Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Napangiti naman si Ignacio, ngunit may kasamang kirot sa puso. Ang tindi ng pagkakahawig ng bata sa kanyang apo ay nagbigay sa kanya ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Hindi na nakapagtimpe pa si Ignacio. Nilakasan niya ang boses, dahilan para mapalingon ang lahat sa lobby. "What's happening here? Ano ginagawa niyo sa apo ko?" Halos magulat ang lahat, lalo na ang staff na nagpahiya sa mag-ina. "Apo? Don Ignacio?" Nauutal na tanong ng isa sa kanila. Dahan-dahang lumapit si Ignacio sa mag-ina. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad. "Oo, apo ko. Sino sa inyo nagsabing wala silang karapatan dito? Sino nagbigay sa inyo ng karapatang tratuhin sila ng ganito?" Matalim ang tingin niya sa mga staff na halatang namutla sa takot. Pasensya na po, Mr. Sartori. Hindi ko alam na kamag-anak mo pala sila. Hindi ko gusto ang mga nasaksihan ko kanina. Hindi ko gusto kung paano niyo sila ipinahiya. Lalo pat hindi niyo naman sila binabayaran. At ang ina ng mga bata ay nais lamang na magtrabaho para sa anak niya. May diin na sabi ni Ignacio.
I will make sure na ang lahat ng ito ay makakarating sa may-ari ng hotel na ito. Humingi ng dispensa ang staff sa mag-ina, ngunit ang sabi ni Ignacio sa babae ay sa may-ari ng hotel na lang ito magpaliwanag. Aminado si Don Ignacio na kahit siya ay namamahiya ng mga empleyado niya, lalo na kapag hindi nila ginagawa ng tama ang kanilang mga trabaho. Aminado siya na masama rin ang ugali niya, ngunit sa pagkakataon na yon, tila hindi na maatim ng loob niya na makitang pinapahiyang mag-ina, lalong-lalo na at nakikita niya sa batang lalaki ang kanyang apong si Zadric noong bata pa ito. Sa gitna ng gulo at kahihiyan na nararanasan ng mag-ina sa lobby, nilayo ni Ignacio ang mag-ina mula sa mga staffs. Sumunod kayo sa akin. Malamig ngunit may otoridad na sabi ni Ignacio sa mag-ina. Nagtama ang kanilang mga mata ng babae at sa kabila ng kaba sa dibdib tumango ang babae. Alam nitong ang matandang ito ay may posisyon at batid din nitong nirerespeto ito ng lahat ng staff sa hotel. Tahimik silang sumunod kay Ignacio papunta sa isang private lounge na malayo sa mata ng mga tao sa lobby. Pagdating nila sa lounge, naupo si Ignacio sa isang leather chair at tumingin ng mataman sa mag-ina na natatakot pa rin. Anong nangyari? Bakit kayo nandito? Tanong niya. Napayuko ang ina ng bata. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sana makahanap ng trabaho. Kahit janitress lang po. Ang anak ko po kasi. Tumigil ito sa pagsasalita. Hindi na kayang tapusin ang kwento dahil sa bigat na nararamdaman. Napatingin si Ignacio sa batang lalaki na doon ay tahimik na nakatayo sa tabi ng ina. Hawak ang laylayan ng basang damit nito. May kung anong gumuhit sa puso niya habang tinitingnan ng bata. Kamukhang kamukha talaga ito na Zadric noong bata pa. Ang malalim na mga mata, ang hugis ng mukha, lahat ay sumasalamin sa apo niya. Anong pangalan mo? Biglang tanong ni Ignacio sa batang lalaki. Daniel po. Pero Dan po ang tawag sa akin ni Mama. Mahinang sagot ng bata. Napatingin si Ignacio sa ina ng bata. At ikaw, anong pangalan mo, iha? Huminga naman ng malalim ang ina ni Dan. Ako po si Jelay. Tumango si Ignacio. Ako naman si Ignacio Sartori. Kayo po bang may-ari ng hotel na to? Co-founder? Sagot na Ignacio. Kung ganun, boss nga po kayo dito. Wika pa ni Dan. Pwede mo po ba kaming tulungan ng mama ko, Sir Ignacio? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng trabaho? Tumango naman si Ignacio. Yeah, maaari ko kayong tulungan. Kumisla pa ang mga mata ni Dan. Parang si Zadric lang talaga noong bata pa sa tuwing may binibili si Ignacio na pasalubong para sa apo. Hindi tuloy maiwasan ni Ignacio ang hindi mapangiti habang nakatingin siya sa batang lalaki. Kung nandito lang ang apo niyang si Zadric ngayon, tsak na sobrang matutuwa ito sa batang lalaki, lalo pat noon pa man ay mahilig na talaga sa mga bata si Zadric. Ano pa kaya kapag may nakita itong batang lalaki na sobrang kamukha nito? Talaga po, sir? Tutulungan niyo po talaga kami ng mama ko? Masayang tanong ni Dan. Oo naman. Ngunit bago yon, gusto ko munang malaman ang dahilan kung bakit ba basang-basa kayo ng ulan. May nangyari ba sa inyo? Galing po kaming Cagayan. Doon po kami nakatira. Sagot ni Jelay. Kung gano'n, paano kayo napadpad dito? Pinalayas po kasi kami sa inuupahan namin doon. Wala rin po akong mahanap na trabaho doon sa lugar namin kaya nagpasya po kami ng anak ko na lumuwas. May hinahanap din po kasi kami. Hinahanap po namin ang papa ko. Singit na Dan. Iyon po ang dahilan kaya po kami umalis ni Mama ng Cagayan de Oro kasi si Lolo at Lola ay masama pong ugali sa amin. Pinalayas niya po kami tapos pagdating naman po namin dito sa Maynila, bigla po kaming ninakawan ni Mama kaya wala pong natira sa amin. Tumango si Jelay. Nawalan po kami ng pera at wala rin po kami masisilungan. Halos wala na pong makain ang anak kong si Dan kaya po ako naglakas loob na humingi ng trabaho dito kahit wala akong kakilala.
Sinabi ni Ignacio sa mag-iina na bibigyan niya ng trabaho ang mga ito sa mansyon niya at maaari silang manatili doon hanggang sa mahanap na nila ang ama ni Dan. Tinawagan niya rin ang sekretary niyang si Ana para ito ang magpaliwanag kay Jelay. Magiging kasambahay si Jelay sa mansyon ng Sir Tory dahil sakto naman na may 2 kasambahay ang tinanggal ni Ignacio sa trabaho sa kadahilan ng nagdadala sila ng mga mandiligaw sa Sir Tory Mansion. Tinanggap naman ni Jelay ang alok niyang trabaho, kaya si Ignacio ay nagpasya ng bumalik sa Sir Tory Mansion kahit may meeting pa sana siya para sa araw na ito. Habang patuloy na naglalakad patungo sa sasakyan si Ignacio, ang batang lalaki na si Dan ay sumunod sa kanyang mga yapak. At ang mag-ina ay halatang masaya. Sa passenger seat na upo si Ignacio habang ang mag-ina naman ay katabi ang sekretary niyang si Ana na halatang natutuwa sa batang lalaki. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si JL Mommy's Passion. Sabi niya, relate na relate daw siya sa buhay ng love story ng mother at father na na-witness niya kung paano nagtiis ang mama niya sa piling ng family ng papa niya. Pinaglaban ng papa ko ang pagmamahala nila at nagkaroon sila ng 10 anak at lahat ay naging professional at doon unti-unting tinanggap kami. Pero nasanayan namin tumayo sa sariling paa kaya't huwag husgaan ng tao hayon sa kanilang katayuan. Darating ang panahon na maaaring hihigitan ka dahil ang lakas ay hinuhugot mula sa tunay na pagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Sobrang mayaman ka po pala, Sir Ignacio. Ang ganda-ganda po dito sa loob ng kotse mo po. Manghang sabi ni Dan kaya si Ignacio ay mahina namang natawa. Hindi naman, sakto lang. Hindi po sakto, sir. Mayaman ka po talaga. Ang galing po. Lolo na ang itawag mo sa akin. Hindi ka naman magtatrabaho sa mansyon. Ang mama mo lang. Ikaw ay titira lamang doon. Dahil hindi ako papayag na magtrabaho ka rin. Kaya lolo na lang ang itawag mo sa akin. Sabay lingon pa kay Dan na tumango. Sige po, lolo. Si Ana naman na nasa kabilang tabi ni Dan at maging ang driver ay hindi na nakakibo pero kitang-kita sa kanilang mga mukha ang labis na pagkamangha at gulat dahil noon lang nila ulit narinig ang ganong kasiglang boses ng kanilang amo. Hindi lamang yun dahil nakita rin nila nito na ngumiti at narinig din nila ang tawa nito. Pagkarating nila sa Sir Tory Mansion, sinalubong agad sila ni Manang Estrella, ang mayordoma ni Don Ignacio. Sa likod ni Don Ignacio, nakatayo ang mag-ina. Parehong medyo nahihiya at nag-aalangan. Habang pinagmamasan ang ingrandeng tahanan na tila isang palasyo. Manang Estrella, tawag ni Don Ignacio. Opo, Don Ignacio. Sagot ni Manang at ang tinig ay may respeto at puno ng pagtataka. Agad din na napansin ni Manang Estrella mag-ina sa likuran ng amo. Sino pong kasama ninyo, Don Ignacio? Pinalapit ni Ignacio sa kanyang tabi ang mag-ina. Manang, ito si Jelay at anak niyang si Dan. Inalok ko sila ng trabaho dito sa mansyon. Mula ngayon, magiging kasama niyo na sila dito. Si Manang Estrella ay hindi nakasagot. Nakatitig lamang ito sa batang lalaki na inosente naman na nakatingala sa kanya. Ang mga mata ng mayordoma ay lumaki at tila gulat na gulat. Diyos ko! Mahinang bulala si Manang Estrella habang tinititigan ang batang lalaki na para bang duplicate copy ng nag-iisang apo ng amo nito. Don Ignacio, ang batang ito. Bakit po kamukhang-kamukha niya si Sir Zadrick, yung apo ninyo? Napahinto si Don Ignacio. Kung ganon, ay hindi lamang pala siya nakapansin na kamukhang-kamukha ni Daniel si Zadrick. Kung sa bagay, halos si Manang Estrella na rin ang nag-alaga at nagpalagi kay Zadrick noon. Bata pa lang kasi si Lucifer Zadrick nung pumasok si Manang Estrella,
bilang kasambahay. May hawig siya sa aking apo. Malamig niyang sabi. Dalhin mo na sila sa magiging kwarto nila. Siguraduhin mong komportable sila. Bigyan mo sila ng damit, pagkain at lahat ng kailangan nila. Opo, Don Ignacio. Sagot ni Manang Estrella. Bagamat nananatili ang gulat sa mukha, sumunod kayo sa akin. Magiliw na sabi naman ni Manang Estrella sa mga ito. Habang umaakyat ang mag-ina kasama si Manang Estrella, nananatili naman si Don Ignacio sa foyer. Nakatayo at nag-iisip. Hindi niya magawa na alisin sa isipan ang batang si Daniel. Kamukhang kamukha niya ang apo kong si Zadric. Para silang mag-ama. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Ignacio bago umakyat sa kanyang silid. Pagpasok niya roon ay naupo siya sa kanyang kama. Tumingin siya sa malaking larawan nilang dalawa ng apo niyang si Zadric na nakasabit sa pader. Nagtataka ako kung bakit kamukhang kamukha mo ang batang yan, apo. Sabi ni Ignacio sa hangin. Ang dami kong mga tanong. Ganun pa man ay masaya ako na nandito siya. Na nandito sila ng kanyang ina dahil sa tuwing nakikita ako si Dan, para bang nakikita kita. Lalo na nung bata ka pa at palagi akong abala sa trabaho. Sa kabila ng mga tanong sa kanyang isipan, isang bagay ang malinaw kay Don Ignacio. May dahilan kung bakit nag-cross ang kanilang landas. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang muli ang sinag ng pag-asa sa kanyang puso. Samantala, habang umaakyat sa hagdanan ng mag-ina kasama si Manang Estrella, hindi maiwasan ni Jelay ang mamangha sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok nito ay puno ng karangian. Mga antigong kasangkapan, malalaking chandelier at mga mamahaling pintura na nagpapahiwatig ng kasaysayan at mga kayamanan ng pamilya Sartori. Ganun pa man sa kabila ng kagandahan, ramdam ni Jelay ang lungkot sa buong mansyon. Parang walang buhay. Ang batang si Dan naman ay tahimik ngunit matamang nagmasid sa paligid. Tila iniintindi ang kakaibang mundo na ngayon ay kanilang tinitirhan. Dito tayo. Wika ni Manang Estrella nang makarating sila sa ikalawang palapag. Binuksan nito ang pinto ng isang malinis at maaliwalas na kwarto. Ang simpleng mga gamit dito ay maganda at elegante rin. May malambot na kama, maliit na aparador at isang bintanang may kortina. Tingnan niyo kung maayos na ito para sa inyo. Kung may kailangan pa kayo, huwag kayo mag-atubiling sabihin sa akin, ha? Dagdag pa ni Manang habang tinutulungan si Jelay na ilagay ang mga basang gamit sa gilid. Hindi agad sumagot si Jelay. Namuo ang luha sa kanyang mga mata dahil sa tuwa. May trabaho na at masisilungan na sila ng anak niya ngayon. Maraming salamat po sa tulong mo sa amin ng anak ko, Manang. Mahina niyang sabi. Hindi ko po inakala na may tutulong sa amin ng ganito. Huwag kang magpasalamat sa akin, Iha. Si Don Ignacio ang tumulong sa inyo at hindi ako. Sagot pa ni Manang Estrella. Pero naging mabait ka rin po sa amin ng anak ko, kaya maraming salamat pa rin po. Ngumiti si Manang Estrella at saka tumingin ulit kay Dan na lumalapit na sa malaking bintana ng kanilang silid. Gusto ko lang itanong kanina. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Lalo na ang anak mo. Tumigil ito sandali. Tila nagdadalawang isip ngunit nagpatuloy rin. Ang anak mong si Dan? Kamukhang kamukha niya ang apo ni Don Ignacio. Totoo po ba yun? Tanong ni Jelay. Oo, Iha. Noong bata pang apo ni Sir Ignacio na si Lucifer Zadric, para siyang ang iyong anak na si Dan. Kulay ng buhok at balat lang ang kanilang kaibahan. Tiningnan din ni Jelay ang anak na may ngiti sa labi na lumingon sa kanila. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nun. Sa tingin ko kaya mukhang masaya ngayon si Sir Ignacio dahil nakikita niya sa iyong anak ang kanyang apo. Nakangiting sabi pa ni Manang Estrella. Napangiti na rin si Jelay. Mabait po si Sir Ignacio, sobrang malaking tulong po para sa amin ng anak ko
ang pagbibigay niya po sa amin ng trabaho at pag-alok na dito po muna kami tumira ng anak ko. Tumango naman si Manang Estrella. Tama ka, Iha. Mabait talaga si Sir Ignacio. At masaya rin ako na makitang kahit papaano ay tila bumabalik ang saya sa kanyang mukha dahil nakikita niya sa anak mo ang apo niya. Bakit po, Manang? Malayo po ba si Sir Zadric kaya hindi siya nakakasama ni Sir Ignacio? Nagtataka namang tanong niya. Matagal na akong kasambahay ni Don Ignacio dito sa mansyon. Kilala ko ang bawat sulok ng buhay niya. Ang apo niyang si Lucifer Zadric ay matagal niya nang hindi nakikita. May alitan sila. Mula noon ay hindi na bumalik si Sir Zadric dito sa mansyon. Kahit bumisita man lang ay wala. Wala na nga kaming kahit anong naging balita sa kanya. Wala ni isa sa amin ang may alam kung nasaan si Sir Zadric o kung may connection pa ba siya kay Sir Ignacio. Pero hindi ko rin maiwasan na magtaka. Ang mga mata ni Dan, pati ang mga ngiti niya, parang nakita ko na noon. Parehong-pareho ng mga mata sa ngiti ni Zadric. Kaya naman masaya ako na nandito kayo. Alam ni Jelay kung paano sasagutin ang sinabi ng mayordoma. Hindi niya alam kung magandang bagay ba nakamukha ni Daniel ang apo ni Sir Ignacio. Manang, sabi ni Jelay at pilit na pinipigilan ang kaba sa kanyang boses. Wala po kaming balak na guluhin ang buhay ni Don Ignacio. Gusto lang po namin magtrabaho ng marangal dito sa mansyon para makabangon sa buhay. Kaya naman po malaking bagay po para sa amin na tinutulungan po kami ni Sir Ignacio. Napabuntong hininga si Manang Estrella. Alam kong mabait kayo, Iha. Alam at ramdam ko na hindi kayo kagaya ng ibang mga tao na nagtatakang samantalahin ang kabaitan ni Don Ignacio. Pero tumigil ito sandali at tumitig kay Dan. Hindi ko maitatanggi ang nakikita ko. Kamukha ng anak mo, si Sir Zadric. Tahimik na tumango si Jelay. Hindi man niya nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Masaya pa rin siyang may trabaho na siya at hindi sila matutulog ng anak niya sa gilid ng kalsada. Samantala, si Manang Estrella ay iniwan silang mag-ina. Pero bumalik din, dala ang malinis na damit para sa kanila. Pagkatapos ay nagpaalam na ulit ito para makapagpahinga raw sila. Pinag-shower na rin ni Jelay ang anak niya dahil baka magkasakit pa ito dahil kanina pa sila basang-basa. Nang makapagbihis na ang anak niya, siya naman ang sumunod na naligo at nagbihis. Habang inaayos ni Jelay ang kanilang mga gamit sa kwarto, lumapit si Dan sa kanya. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Sa edad na 6, matalino ito at marunong nang magbasa ng mga ekspresyon ng tao. Alam nitong may hindi pangkaraniwang nangyayari. Mama, mahinang tawag ni Dan. Lumingon naman si Jelay at ngumiti. Oh anak, bakit? Tahimik muna si Dan. Parang nag-iisip kung paanong sasabihin ang nasa isip. Maya-maya ay tinanong niya na. Bakit po sinabi ni Manang Estrella na kamukha ko raw po ang apo ni Don Ignacio? Natigilan si Jelay. Napaupo siya sa kama katabi ni Dan at saka huminga ng malalim. Hawak niya ang maliit na kamay ng anak at ngumiti. Hindi ko rin alam kung bakit niya nasabi yun. Siguro nagkataon lang. Minsan kasi may mga tao talagang magkakahawig kahit hindi naman sila magkadugo. Tumango naman si Dan at hindi na ulit nagtanong tungkol sa mga sinabi ni Manang Estrella kanina. Ang bait po talaga ni Sir Ignacio, no Mama? Mabuti na lang po at nakita niya tayo. Kaya nga anak, hulog siya ng langit sa atin. Kinabukasan habang abala si Jelay sa pag-aayos sa hardin, nilapitan siya ng isang kasambahay na may dalang mga gamit panglinis. Ang babae ay nasa mga edad 30, may malumanay na mukha at palangiting aura. Tumigil ito sa tabi ni Jelay at ngumiti. Bagong salta ka dito, no? Tanong nito. Ako pala si Cora. Akong tagapangalaga ng mga halaman dito. Pero kung minsan, tumutulong din ako sa iba't ibang gawain sa mansyon. Ngumiti naman si Jelay.
nakaramdam ng kaunting ginhawa sa pagiging magiliw ni Cora. Ako naman si Jelay, sagot niya. Kailan ka nag-apply? Ang bilis mo nakapasok ah. Tsaka, swerte ka rin kasi pwede mong makasama dito ang anak mo. Hindi ako nag-apply. Inalok kami ni Sir Ignacio na magtrabaho dito. Halatang nagulat. Talaga? Oo. Naaawa siguro siya sa amin ng anak ko tsaka mabait din siya. Tumango naman si Cora at naupo na sa isang upuang bakal malapit sa kanila. Oo, mabait talaga yung si Don Ignacio. Pero ngayon, masungit na siya at masama ng ugali. Ha? Masamang ugali ni Sir? Hindi naniniwala na tanong ni Jelay dahil para sa kanila ng anak niya, ang Don ang pinakamabuting tao na nakilala nila. Oo, kaya nga takot na takot kaming lahat sa kanya eh. Sabi pa ni Cora na pinagtaka naman niya. Pero dati mabait naman talaga si Sir. Tahimik, maalalahanin sa mga empleyado niya at lahat kami parang pamilya ang turing niya. Talaga? Tanong ni Jelay, nagulat. Pero anong nangyari? Bakit ang sabi mo hindi na ganong kagandang ugali niya? Napabuntong hininga si Cora at ang mukha ay nabalot ng lungkot. Mula nang umalis ang apo niya, si Sir Zadrick, naging laging malungkutin si Sir at masama na rin ang ugali. Noong bata pa kasi itong si Sir Zadrick, mahal na mahal talaga siya ni Sir Ignacio. Pero 7 taon nang nakalipas, nag-away sila ni Sir Ignacio. Pinalayas ni Sir Ignacio ang nag-iisa niyang apo. At simula nun, hindi na ulit sila nagkita. Nalungkot si Jelay sa narinig. Hindi na ba siya bumalik? Hindi na. Ngumiti naman si Cora. Tumayo at tinapik ang balikat ni Jelay bago nagpaalam para magpatuloy sa trabaho. Habang naiwan si Jelay, tinitingnan ang paligid ng mansyon. Iniisip niya ang mga naging desisyon niya sa buhay. Ano kaya ang plano ng tadhana sa kanya at sa kanyang anak sa piling ni Don Ignacio? Habang abala si Jelay sa pagliligpit sa kusina, napansin niyang isang bukas na pintuan sa may pasilyo. Doon ay may isang maliit na silid na tila hindi na madalas ginagamit. Naglakas loob siyang sumilip at sa loob ay nakita niya ang isang lumang mesa na puno ng alikabok at isang pader na may mga larawan sa kahoy na frame. Lumapit siya ng dahan-dahan, parang may kung anong humahatak sa kanya. Isa sa mga larawan ang agad na tumawag ng pansin niya. Isang matipunong binata. Nakangiti habang nakayakap sa masungit na si Don Ignacio na mas bata pa noon. May kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya maaalis ang tingin niya sa mukha ng binata. Ito ang parehong mukha ng lalaking hindi niya makalimutan sa kanyang nakaraan. Biglang bumalik sa alaala ni Jelay ang gabing iyon. Maraming taon na ang nakalipas. Bagong salta siya sa lungsod ng Cagayan de Oro. Walang ibang maaasahan kaya napilitan na pumasok sa isang club para lamang mabuhay. Isa sa mga gabi doon may isang lalaking dumating. Matangkad, gwapo at may kakaibang presensya. Ito ang bumili ng oras niya. Pero imbes na bastusin siya, maginoo itong nag-alok ng pagkain at usapan. Hanggang sa may nangyari sa kanila at sa lalaking hindi niya alam kung anong pangalan. Naisuko niyang pagkabirhen niya. Ngunit matapos ang gabing yon, bigla na lang itong nawala. Hindi niya na ito muling nakita. Ngayon, habang nakatitig sa larawan, ang pangalang binanggit ng mga kasambahay kanina ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lucifer Zadrick. Kung ganon, ay yun ang pangalan na hindi niya na natanong sa lalaking yun noon. Ang lalaking nasa larawan ay walang iba, kundi ang ama ng anak niya. Ang lalaking minsan niyang nakilala at biglang nawala. Nananatili nakatayo si Jelay sa harap ng litrato at pilit na inuunawa ang lahat ng impormasyon. Ang iniisip niyang simpleng pagkakataon na mapunta sa mansyon ni Don Ignacio ay tila may mas malalim na kahulugan. Si Dan, ang kanyang anak, ay hindi lamang bastang kamukha ng apo ni Don Ignacio. Totoo, si Zadrick
ang ama nito. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. Takot, kaba, o tuwa. Ang lihim na iniingatan niya tungkol sa pagkatao ng ama ni Dan ay may koneksyon pala sa mismong pamilyang ito. Sa sobrang dami ng emosyon na pahawak siya sa dibdib, tila sinisikap na kontrolin ang tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng pag-iisip, isang tinig ang narinig niya mula sa likuran. "Jelay, anong ginagawa mo dyan?" Si Cora nadala ang isang baso ng tubig. Napalingon naman si Jelay at mabilis na iniwas ang tingin sa larawan. Wala. Napatingin lang ako sa mga litrato." Tumingin si Cora sa direksyon ng larawan at ngumiti. Si Sir Zadric iyan, ay nag-iisang apo ni Sir Ignacio. Napakabait ng batang yan. Sayang talaga hindi na siya nakatira dito sa mansyon. Tumango pa si Jelay, pilit na nagpipigil ng emosyon. "Oo nga ho, mukha siyang mabait." Habang si Cora naman ay patuloy sa kwento, si Jelay naman ay tahimik na nakikinig. Paano niya ipagtatapat kay Don Ignacio na ang anak niya ay anak din ng apo nito? At higit sa lahat, paano niya sasabihin kay Dan ang katotohanan tungkol sa ama? Mula nung makita ni Jelay ang larawan ni Zadric sa lumang silid, tila hindi na siya mapakali. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng gabing iyon sa club. Ang maikling panahon na pagkakaroon niya ng pagkakataong makilala ang ama ni Dan. Ang mga tanong na matagal niya nang ibinoon sa limot ay unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Bakit bigla siyang nawala? Alam kaya niya na nagkaanak kami? At anong mangyayari kung malaman ni Don Ignacio ang totoo? Hindi maiwasang makaramdam ng kaba at guilt si Jelay. Sa tuwing magkasama sila ni Dan, napapansin niya malaking pagkakahawig ng anak sa larawan ni Sir Zadric. Ang mga mata, ang ngiti, lahat ay nagpapaalala sa kanya ng lalaking minsan niyang minahal. Kahit saglit lang. Napansin ito ni Dan isang hapon habang naglilinis si Jelay sa kusina, lumapit ang batang lalaki sa kanya. Dalang isang baso ng tumig, tahimik lang itong tumayo sa tabi niya. Pinagmasdan siya ng mabuti. "Mama," biglang sabi ni Dan at pinasag ang katahimikan. "May problema po ba kayo?" Napatigil si Jelay at napatingin sa anak. Pinilit niyang ngumiti, ngunit halatang pilit lamang. Wala anak. Pagod lang siguro si Mama." Umupo si Dan sa isang silya. Pinapanood ang ina habang nagpapatuloy siya sa pag-aayos. "Hindi po, parang ang lungkot po ninyo nitong mga nakaraang araw. Parang lagi po kayo nag-iisip." Tumigil si Jelay, hawak ang isang basahan. Napabuntong hininga siya at tumingin sa anak. Napakatalino ng batang ito, naisip niya. Hindi niya magawang itago kay Dan ang kanyang nararamdaman. "Anak," sabi niya. Yumuko sa harap ng anak at tinawakan ito sa balikat. "May mga bagay lang na iniisip si Mama. Pero huwag ka mag-alala ha. Hindi mo kailangang alalahanin yon." Ngunit hindi nasiyahan si Dan sa sagot. "Mama, sinabi niyo po sa akin dati na walang problema na hindi pwedeng pag-usapan. Kung may problema po kayo, gusto ko rin pong tumulong." Napangiti si Jelay kahit may lungkot sa kanyang mga mata. "Napakabait mo talaga, anak. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ito problema. Siguro kailangan lang ni Mama ng oras para makapag-isip." Pagkamat hindi pa rin kumbinsido, tumango naman si Dan. Si Sir Ignacio ay mas lalo pang naging malapit kay Dan. May mga araw na umuwi si Sir Ignacio galing opisina na may dala itong pasalubong para kay Dan. Habang si Dan naman ay naghihintay kay Sir Ignacio sa pinto at kapag nakita na nitong lumabas ng sasakyan si Sir Ignacio, tatakbo na ito papalapit. Siguro dahil na rin sa lukso ng dugo kung kaya agad na naging malapit ang dalawa sa isa't isa. "Ang laki na talaga ng pinagbago ni Sir Ignacio dahil sa anak mo, Jelay," sabi sa kanya ni Manang Estelia. "Ho?" untag niya. "Tingnan mo ang dalawa," ani ni Manang Estelia
Habang nakatingin kay Dan at si Sir Ignacio naman ay binubuksan ang bagong binili ni Sir Ignacio na laruan para kay Dan. Ang laki ng ngiti ni Sir Ignacio. Mukhang puno rin siya ng energy palagi. At dahil yan sa anak mong si Dan. Dahil po siguro sa makulit ang anak ko. Nakangiting bumaling sa kanya si Manang Estrella. Nako, mabuti na lamang talaga dumating kayo, Iha. Kahit papaano hindi na malungkot si Sir Ignacio. Habang nagpatuloy ang mga araw, lalong hindi mapakali si Jelay. Ang larawan ni Zadric, ang posibilidad na malaman ni Don Ignacio ang tungkol kay Dan, at ang tanong kung paano niyang haharapin ang lahat ng ito ay tila napakabigat sa kanyang dibdib. Ngunit, ang isang bagay lang sigurado. Darating ang araw na hindi niya na kayang itago ang katotohanan. At kakailanganin niyang humarap sa lahat ng ito, alang-alang kay Dan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Jelay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Lahat ng emosyon, takot, kaba, at guilt ay tila pumabalot na sa kanya. Alam niyang hindi na siya pwedeng magpatuloy sa pananahimik. Kailangan niyang kausapin si Don Ignacio at ipagtapat ang katotohanan. Habang abala si Don Ignacio sa opisina nito sa mansyon, kumakatok si Jelay sa pintuan. Pasok, maikling sagot ni Don Ignacio. Pagpasok niya ay tila nagulat si Don Ignacio nang makita siya. Jelay, may kailangan ka ba, Iha? Anong problema? Huminga ng malalim si Jelay. Nag-ipon ng lakas ng loob bago nagsalita. Don Ignacio, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Hindi ko na po kayang itago. Nakakunot ang noo ng matanda. Bakas ang pagkaintriga. Ano yan? Sabihin mo na. Lumipas na pong ilang araw mula nang dumating kami rito. Simula ni Jelay, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang boses. Noong makita ko pong litrato ng apo ninyong si Lucifer Zadric, napansin ko rin po na kamukhang-kamukha niyang anak ko, si Dan. Napakurap si Don Ignacio, tila nagulat sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong nito. Mas seryoso ang tono. Huminga ng malalim si Jelay. Noon pong bagong salta ako sa lungsod ng Cagayan de Oro, nakilala ko po ang isang lalaki. Isang gabi lang po kami nagkita pero iyon pong naging dahilan kung bakit ako nagdalang tao kay Dan. At wala na po akong balita sa kanya simula noon pero noong makita ko ang larawan ni Zadric, nalaman ko pong siya po ang lalaking yon. Ang apo po ninyo. Siya pong ama ng anak ko. Siya pong ama ni Dan na hinahanap namin. Tumahimik ang silid. Hindi makapagsalita si Don Ignacio. Kita sa mukha nito ang gulat na unti-unting napalitan ng galak. Kaya pala. Bulong ni Don Ignacio sa sarili, ngunit narinig pa rin ni Jelay. Kaya pala ganito na lang kagaan ang loob ko sa anak mo. Kaya pala parang may connection ako sa kanya. Kahit unang beses ko pa lang siyang nakita. May posibilidad pala na anak siya ng aking apo. Tila gumaan din ang pakiramdam ni Jelay nang marinig at nakita ang reaksyon ni Don Ignacio. Pasensya na po kung itinago ko ito sa inyo. Natakot po akong baka hindi niyo po matanggap pero hindi ko na po kayang itago pa. Tumango si Don Ignacio. Maraming salamat sa pagsasabi sa akin ng totoo, Iha. Matapos ang pag-uusap sa opisina, nagpasya si Don Ignacio na puntahan sa silid si Dan na noon ay natutulog na. Gusto ni Don Ignacio na makasiguro na anak nga nito ang kanyang apo kung kaya nakiusap siya kay Jelay kung pwede ba itong magpa-DNA test at si Zadric na pinayagan naman ni Jelay na mangyari. Kinabukasan agad na tinawagan ni Don Ignacio ang isa sa 3 doktor na nag-alaga kay Zadric upang ayusin ang isang DNA test. Dumating ang doktor sa mansyon. Pinulong ni Don Ignacio si Jelay at Dan sa kanyang opisina.
kasama si Manang Estrella bilang saksi. Jelay, seryosong sabi ni Don Ignacio. Alam kong hindi madali ito para sa inyo, lalong-lalo na kay Dan. Pero gusto kong kumpirmahin natin ito. Ang DNA test ang makakapagsabi kung siya nga ba ay anak ng aking apo. Napatango si Jelay kahit kinakabahan. Naiintindihan ko po, Don Ignacio. Wala po akong tutol. Ang totoo ay mas mabuti po ito para sa lahat. Si Dan naman ay tahimik lang na nakatingin sa ina. Halatang hindi lubos na nauunawaan ang nangyayari. Ngunit nang tumingin ito kay Don Ignacio, tumango siya. Opo, mabait naman po kayo sa amin kaya okay lang po. Lumambot ang ekspresyon ni Don Ignacio at bahagyang ngumiti. Salamat, iho. Huwag kang mag-alala. Wala itong magiging epekto sa trato ko sa inyo. Ano man ang resulta. Kinuha ng doktor ang sample mula kay Dan at sa buhok ni Zadric na nakuha naman mula sa isang lumang brush na inaitago ni Don Ignacio bilang alaala. Don Ignacio, sabi ng doktor, kailangan po nating maghintay ng ilang linggo bago lumabas ang resulta ng DNA test. Mas mabuti pong maging maingat para siguradong tama ang sagot. Tumango si Don Ignacio kahit halatang hindi sanay na maghintay. Sige, wala naman akong ibang magagawa kundi ang maghintay. Matapos noon ay lumapit si Don Ignacio kay Jelay at Dan at bahagyang hinawakan ang balikat ng bata. Dan, huwag ka mag-alala. Ano man ang lumabas na resulta, gusto kong malaman mo na palagi kayong may lugar dito sa bahay na ito. Napangiti naman si Dan. Hindi masyadong nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, pero ramdam ang kabutihan sa boses ni Don Ignacio. Habang naghihintay ng resulta, unti-unting nagkaroon ng mas malapit na koneksyon si Don Ignacio kay Dan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-asa pero sinisiguro niyang hindi niya masyadong itataas ang kanyang expectation. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang pagmamahal sa batang tila nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Lumipas ang ilang linggo ng matyagang paghihintay hanggang sa dumating na ang araw na lumabas na ang resulta ng DNA test. Maagang dumating si Dr. Sanchez sa mansyon upang dalhin ang envelope na naglalaman ng sagot na magbabago sa buhay ni Don Ignacio, Jelay at Dan. Sa opisina ni Don Ignacio naroon sina Jelay, Dan at Manang Estrella. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang anunsyo. Ang tanging naririnig ay ang marahang kaluskos ng papel habang binubuksan ni Dr. Sanchez ang envelope. Huminga ng malalim si Dr. Sanchez bago nagsalita. Don Ignacio, Jelay, Dan, nakumpirma po ng result ng DNA test na si Dan ay anak nga po ni Zadric. Apo niyo po siya, Don Ignacio. Sandaling natigilan ang lahat. Hindi makapaniwala sa narinig. Napaluha si Don Ignacio. Nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Tila nabura ang bigat ng mga taon ng kalungkutan at pagsisisi sa kanyang mukha. Diyos ko, bulong niya bago lumapit kay Dan. Apo ko. Apo kita. Hindi na napigilan ni Don Ignacio ang kanyang mga luha. Lumuhod siya sa harapan ni Dan at niyakap ang bata ng mahigpit, na parang ayaw niya na itong pakawalan. Samantala si Dan naman ay naiyak din. Lolo ko po pala kayo? Tanong ni Dan habang nakayakap pabalik sa matanda. Sa murang edad, ramdam na ni Dan ang bigat ng momentong iyon. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ng lahat. Si Jelay naman hindi na napigilang mapaiyak. Iba't ibang emosyon ang bumalot sa kanya. Kaginhawaan, saya at pasasalamat. Maraming salamat po sa pagtanggap sa anak ko, sabi ni Jelay habang lumuluha. Hindi ko po alam kung paano ko maipapakita ang pasasalamat ko sa inyo. Pinunasan ni Don Ignacio ang kanyang mga luha at tumingin kay Jelay. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Jelay. Tila bumalik naman ang sigla ni Don Ignacio.
Ang dating malamlam na mata ay puno na ngayon ng kasiyahan at pag-asa. Niyakap niyang muli si Dan. Tumawa sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi ko alam kung paano ko tatapatan ng biyayang to, sabi niya. Ngunit may isang bagay ang sigurado, Dan. Gagawin ko ang lahat para maparamdam sa iyo na mahal ka ng lolo mo. Ang eksenang iyon ay puno ng emosyon na parang ang mansyon ay napuno ng bagong sigla. Si Manang Estrella na kanina pa rin luhaan ay nagpunas ng kanyang pisngi. Hindi makapaniwala ang matanda na nagkaroon pala ng anak si Lucifer Zadric. Salamat sa Diyos, bulong ni Manang Estrella. Sana'y bumalik na rin si Sir Zadric para mabuo na ulit ang pamilya. Simula noon, si Don Ignacio ay nagkaroon na ng bagong layunin sa buhay. Ang lahat ng pagmamahal na hindi niya naibigay kay Zadric, ibubuhos niya ngayon kay Dan, ang kanyang natagpuang apo. Pagkatapos na nakakaiyak na pagkumpirma na si Dan nga ay apo ni Don Ignacio, nagsimula nang magbago ang lahat. Ang matandang CEO na dating masungit at malamig ay naging mas maligaya at puno na ng buhay. Ang bawat araw ay puno na ng sigla. At ang kanyang mga mata na dati puno ng kalungkutan, ngayon ay kumikislap ng kasiyahan. Tuwing umaga bago magsimula ang araw, madalas na siyang makitang naglalakad-lakad sa hardin ng mansyon kasama si Dan. Hindi pa rin magkamayaw si Don Ignacio sa mga simpleng galak mula sa pagtulong ni Dan sa pag-hardin hanggang sa mga simpleng usapan nilang maglolo tungkol sa mga bagay na noon ay hindi niya napapansin. Lolo, tingnan mo, ang dami ng bulaklak, sabi ni Dan, tuwang-tuwa habang pinapakita ang mga bagong tanim na inaalagaan niya sa hardin. Ang gaganda, magaling kang mag-alaga ng mga bulaklak. Walang araw na hindi masaya si Don Ignacio at ganoon din si Dan. Subalit may mga pagkakataong hinihiling ni Dan na sana ay kasama rin nilang ama nito na tanging si Don Ignacio lamang ang may alam kung nasaan ito ngayon. Mama, tingnan mo si Lolo, sabi ni Dan kay Jelay, habang pinagmamasdan nila magkausap ang matanda at ang isang kasamahan sa negosyo. Saya-saya niya. Hindi ko nga akalain ganito siya kaligaya. Ganon talaga, sagot pa ni Jelay na may ngiti sa labi. Pag may pamilya at pagmamahal, nagiging mas magaan ang buhay. Sana po nandito rin si Papa. Tsak po ko na mas magiging masaya ang lahat. Pero ang sabi po kasi sa akin ni Lolo, hindi ko para po pwedeng makasama si Papa sa ngayon. Lumungkot ang tono ng boses ni Dan. Sa tingin mo, Mama, ano po kayang dahilan at hindi po natin pwedeng makasama si Papa? Ayaw niyo po ba sa atin? May malalim lang na dahilan kaya hindi mo pa pwedeng makita ang iyong ama. Kaya huwag ka mag-alala. Sigurado ako na tulad ng Lolo Ignacio, tanggap ka rin ng Papa mo. Ang sabi kasi ng ibang kasambahay, mabait daw talaga ang Papa mo na si Zadric. Sana nga po, Mama. Sana po tanggap din po tayo ni Papa. Isang araw ay nagpasya si Don Ignacio na isama si Dan at Jelay sa kumpanya nito. Masayang masaya si Dan noong unang beses itong tumuntong sa kumpanya ng Lolo Ignacio nito. Si Ignacio naman ay hindi rin mapigilan ng ngiti. Masaya na nagustuhan ni Dan ang kumpanya niya. Samantalang, ang empleyado sa Sartori Groups ay gulat na gulat sa kanilang mga nakikita. Hindi sila makapaniwala na muli nilang makikita ang kanilang boss na nakangiti. Tumawa at mukhang masaya kasama ang isang batang lalaki at babae na mukhang bata pa. Si Don Ignacio ba talaga yan? Bakit nakangiti siya? Bakit masaya siya? Hindi makapaniwala na tanong ng isang staff. Oo nga. At saka sino yung kasama niya? Tingnan niyo ang batang lalaki, guys. Biglang sabi pa ng isa kaya lahat sila ay napatitig sa batang lalaki na nakangiti habang tumatakbo at nakadipa ang kamay. Bakit kamukha siya ni Sir Zadric? Anong ibig sabihin nito? Oo nga, kamukha siya ni Sir. Hindi kaya anak niya ang batang lalaki? At ang babae naman na kasama ni Sir Ignacio ay asawa ni Sir Zadric. Pero kung sakali man, kasama rin kaya nila si Sir Zadric? Naghintay ang mga empleyado.
Umaasa sila na papasok din sa loob ng kumpanya si Zadric, ngunit wala ng ibang sumunod. Ipinatawag ni Ignacio ang lahat ng empleyado dahil may mahalaga raw itong kailangan na i-announce. Kaya ang lahat ay na-excite kung ano ang magiging announcement ng kanilang boss. Everyone, nais kong makilala niyong lahat ang nag-iisang anak ng aking apo na si Lucifer Zadric Sartori. Si Daniel Sartori. Pinalapit ni Ignacio sa tabi si Dan na matamis naman ang ngumiti habang ang ibang empleyado ay gulat na gulat. At ang ina ni Daniel, ang mapapangasawa ng aking apo. Si Jelay Jimenez. Future Jelay Sartori. Maging si Jelay ay nabigla rin sa sinabi ni Don Ignacio. Ngunit sumunod din noong sumenya si Lolo Ignacio na lumapit sa tabi nito. Awkward siyang nakatayo roon at halos hindi makatingin sa gulat ng mukha ng mga naroon. Sila ang pinakamahalagang tao sa buhay ng aking apo. Pagpapatuloy pa ni Ignacio. Mahalaga rin sila sa akin. Kaya ang hiling ko sana sa inyo ay tratuhin niyo sila ng tama at irespeto katulad ng pagrespeto ninyo sa akin at sa apo kong si Zadric. Nang makita ni Ignacio ang galak sa mga mukha ng kanyang empleyado, ay lalo siyang napangiti dahil alam niya na hindi magiging iba ang trato nilang lahat sa apo sa tuhod at sa ina ng anak ni Zadric. Nais ko rin sana na humingi ng tawad sa inyong lahat. Batid ko na sa nagdaang taon ay naging masama ang aking ugali. Hindi naging maayos ang aking pakikitungo sa inyong lahat. Inaamin kong marami akong naging pagkakamali at kasalanan sa inyong lahat. Pero sana'y mapatawad niyo pa rin ako. Pinapangako ko na sisikapin ko na maging isang mabuting boss sa inyong lahat. Katulad ng aking apo na si Zadric. Huwag po kayo mag-alala, Sir Ignacio. Pinapatawad ka na po namin. Hindi naman po kami nagalit sa'yo. Sigaw ng isang empleyado na siya namang sinang-ayunan ng isa pa na ikinangiti naman ng Don. Maraming salamat sa inyo. Masaya po kami na may anak na po pala si Sir Zadric. Ang gwapo po ng anak niya. Sobrang ganda rin po ng mapapangasawa niya. Sigaw din ng isa pa. Oo nga po. Sana po bumalik na rin si Sir Zadric. Naging masaya ang lahat ng empleyado ng Sartori Groups mula noong ipinakilala ang nag-iisang anak ni Zadric. At ganon din ang babaeng mapapangasawa raw nito dahil ang ibig sabihin lamang nun ay nasa maayos ng kalagayan si Zadric. Ibig sabihin din nun ay magkakaroon ng bagong inspiration si Ignacio kaya tiyak na magiging mabait na ulit ito sa kanilang lahat. Isang hapon pagkatapos ng isang masayang kainan, naglakad si Don Ignacio at Dan sa hardin. Nilingon ni Don Ignacio ang bata at tinanong, Dan, may gusto ka bang malaman na hindi ko pa nasasabi sa'yo? Napatingin si Dan kay Don Ignacio. Ano po yun, Lolo? Alam mo ba, nung unang araw na nakita kita, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang buhay ko. Pero ngayon, nandyan ka. At alam ko, hindi ko na kailangan mag-alala pa. Salamat sa iyo, Apo. Dahil sa iyo, natutunan ko kung paanong muling mahalin ang buhay. Si Dan na medyo nagugulahan pa ay ngumiti lamang at yumakap kay Don Ignacio. Wala po kayong dapat ipagpasalamat. Ako po nagpapasalamat sa inyo. Sa araw na iyon, nagpatuloy ang buhay ni Don Ignacio at mas gumaan at mas masayang paraan. Ang mansyon na puno ng mga alaala ng kalungkutan, ngayon ay puno na ng tawanan at pagmamahal. Isang umaga habang nagkakape sa terrace ng mansyon, lumapit si Don Ignacio kay Jelay at Dan na abala sa pakikipag-usap tungkol sa mga plano. Gusto ko kayong isama sa isang espesyal na lakad ngayon, sabi ni Don Ignacio, may ngiti sa labi. Ha? Saan po tayo pupunta, Lolo? Tanong ni Dan, excited na naghihintay ng sagot. Ipapakita ko sa inyo ang aking apo, si Zadric, ang iyong ama. Gusto kong makita niyo na siya, sagot ni Don Ignacio. Nang dahil sa sinabi ni Don Ignacio, ay namilog ang mga mata ni Dan dahil sa labis sa tuwa. Talaga po, Lolo? Oo.
Ngunit may isang bagay kayong kailangan na malaman tungkol sa kanya. Pagpapatuloy pa ni Don Ignacio. Si Zadric. Matagal na siyang nakomatose sa ospital. Ngunit gusto kong makita niyo na siya. Ayokong patuloy siyang itago mula sa inyo. Nagulat naman si Jelay at Dan. Hindi nila alam kung ano ang mararamdaman. Ang dahilan naman ni Don Ignacio kaya hindi agad nito dinala si Dan sa ama nito dahil sa ayaw niya na masaktan ito. Ayaw niyang malungkot si Dan dahil sa kalagayan ng ama. Habang nasa loob ng sasakyan, ramdam ang halo-halong emosyon ng tatlong sakay nito. Si Dan na ngayon ay halos hindi mapakali sa kanyang kinauupuan ay patuloy sa mga tanong kay Don Ignacio. Lolo, ano pong itsura ni Papa? Matangkad po ba siya? Magaling po ba siyang maglaro ng basketball? Ano po kayong paborito niyang pagkain? Sunod-sunod na tanong ni Dan. Ngunit sa kabila ng ligaya ng bata, ang ina nitong si Jelay ay tahimik lamang sa tabi. Ang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kandungan. Ramdam na ramdam ang kabang bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi niya rin mawari kung bakit ganito na lang ang kaba na nararamdaman niya. Napansin ni Ignacio ang pag-aalala sa mukha ni Jelay. Anong iniisip mo, Iha? Ayos ka lang ba? Umiling si Jelay, pilit nang umingiti. Wala po. Habang patuloy ang biyahe, hindi naman mapigilan ni Dan ang kanyang tuwa. Lolo, malapit na po ba tayo? Gusto ko na pong makita si Papa. Niya at halos maglumikot sa kinauupuan. Ngumiti si Ignacio. Pinipilit na wag ipakita ang bahagyang lungkot sa kanyang mga mata. Oo, apo, malapit na tayo. Huwag kang mag-alala. Makikilala mo na rin ang papa mo. Pagdating nila sa ospital, ramdam ang tensyon at excitement sa bawat takbang nila. Habang naglalakad sila papasok ng building, napahawak si Jelay sa balikat na Dan. Tila humihingi ng lakas mula sa kanyang anak. Napansin ito ni Ignacio ngunit hindi na nagsalita. Si Dan naman ay tumakbo na halos sa unahan nila. Hinahanap ang elevator. Bilisan niyo po! Ayoko po malate! Sigaw ng bata na nagdulot ng bahagyang ngiti sa matandang Ignacio. Habang papalapit sila sa kwarto kung nasaan si Zadric, bumagal ang hakbang ni Jelay. Lumakas ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit pinilit niyang lumakad ng diretsyo. Alang-alang kay Dan, sa kanilang dalawa, ang anak niyang pinakamatagal na naghihintay na makita si Zadric. At ngayon, malapit na itong mangyari. Pagdating nila sa tapat ng ICU, agad nilang napansin ang kaguluhan sa labas. May mga nurse at doktor na nagmamadaling pumasok at lumabas sa kwarto ni Zadric. Napakunot ang noon ni Don Ignacio habang pinipigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Ano nangyayari dito? Tanong ni Ignacio. Ang tinig ay matatag ngunit halata ang tensyon. Lumapit sa kanya isang nurse na tila nag-aalangan kung paanong sasabihin ang balita. Pasensya na po, Don Ignacio, sabi ng nurse. Halata nagmamadali. Pero critical po ang kondisyon ng pasyente. Bigla pong bumagsak ang vital signs niya. Para bang binagsakan ng mundo si Ignacio. Ano? Napakapit siya sa dibdib. Nag-aalala ng gusto. Kanina lang ay maayos pang kondisyon niya, bakit bigla na lang siyang lumala? Mukhang nagkaroon po siya ng komplikasyon, sagot ng nurse. Pero ginagawa na po ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Napaluhod si Dan sa tabi ng pinto ng ICU. Pinapanood ang mga nagaganap sa loob sa pamamagitan ng salamin. Papa, bulong niya. Ang mga mata ay nagsisimulang punuin ng luha. Anong ibig sabihin nito? Halos isigaw ni Ignacio sa nurse. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Huwag kayong papayag na mawala ang apo ko. Si Jelay naman ay tila na freeze sa kanyang kinatatayuan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa bag. Ramdam niya ang kabang bumabalot sa buong pagkatao niya. Napatingin siya kay Dan, na ngayon ay umiiyak na, at gusto niyang yakapin ito ngunit hindi niya magawa dahil parang nawalan siya ng lakas. Lolo, humarap si Dan kay Don Ignacio. Ang luhay umaagos sa kanyang mga mata. Papa ko po, iligtas niyo ho siya.
Walang sinabi si Ignacio ngunit marahan niyang hinawakan ang balikat ng bata. Ginagawa nila ang lahat, Apo. Hindi natin siya susukuan. Ngunit sa kaloob-looban niya, ramdam niya ang takot na hindi niya maipakita kay Dan. Tila huminto ang oras habang naghihintay sila ng balita mula sa loob ng ICU. Ang bawat segundo ay tila 1 taon habang patuloy na lumalaban si Zajic para sa kanyang buhay. Habang isinasara ang pinto ng ICU, biglang tumakbo si Dan papunta sa pinto at sumilip sa maliit na salamin nito. Halos mapatid ang hininga niya habang pinapanood ang mga doktor at nurse na abala sa paligid ng kanyang ama. Nakikita niyang sinusubukan nilang i-revive si Zajic habang patuloy na tumutunog ang alarm ng monitor. Papa! Bulong ni Dan at halos hindi niya na marinig ang sarili sa lakas ng tibok ng puso niya. Pinunasan niya ang kanyang luha gamit ang manggas. Pero hindi nito napigilan ang patuloy na pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Papa, gising ka na po, kailangan kita. Ayoko pong mawala ka. Halos mapasigaw siya sa damdaming namuo sa dibdib niya. Papa, parang awa mo na. Ako si Dan. Anak mo po ako. Hindi mo pa ako nakikilala, Papa. Pero gusto kitang makasama. Gusto ko maramdaman na may tatay ako, kaya huwag kang bibitiw. Sa loob ng ICU, tila tumigil ang mundo nang tumuwid ang linya sa monitor. Nagkatinginan ng mga doktor. At ang nakakabinging tunog ng flatline ang tanging maririnig. Wala nang pulso. Patay na siya. Sabi ng isang doktor. Tila nawawalan na ng pag-asa. Sa labas, lumalakas pa ang iyak ni Dan na ngayon ay yakap-yakap na ni Jelay. Papa, huwag kang mawawala. Biglang tila may milagro. Tumigil ang mga doktor sa kanilang ginagawa nang biglang bumalik ang pulso sa monitor. Ang mahinang tunog ng tibok ng puso ay muling narinig at nagkaroon ng sigla ang mukha ng mga nurse. Vital signs are back and it's stabilizing, sabi ng doktor. Tila hindi makapaniwala. He's alive. Halos sabay-sabay silang napatingin kay Zajic na dahan-dahang dumilat ang mga mata. Para bang bumalik siya mula sa kawalan. Napahinto ang buong kwarto sa gulat. Sir, nakikita niyo ba kami? Naririnig niyo ba kami? Tanong ng doktor habang inaasikaso si Zajic. Sa labas ay napansin naman ni Dan ang unti-unting paggalaw ng kanyang ama. Mabilis siyang pinunasan ang kanyang luha at sumigaw. Papa, gising ka na! Nanginginig ang boses niya at puno ng saya at pag-asa. Nakita ng lahat ang pagbabalik ng mga vital signs ni Zajic. Ang mahinang tinig ni Zajic ang narinig ng lahat ng nasa loob ng ICU. Asan ako? Dahil sa pagkagulat at saya, halos hindi makahinga si Don Ignacio. Lumapit siya kay Dan at mahigpit itong niyakap. Apo, milagro ito. Gising na ang papa mo. Nagkatinginan ng mga doktor sa loob ng ICU. Hindi makapaniwala sa nangyari. Isa sa kanila ang senior doctor. Lumapit kay Zajic upang suriin ang kanyang kondisyon. Mula sa mga mata nito, kitang-kita ang halo ng gulat at saya. Vitals are perfect, sabi ng doktor sa mga nurse. Parang hindi siya comatose ng 3 taon. It's a miracle. Lahat ng naroroon ay nagpalakpakan sa kagalakan. Ramdam ang bigat na nawala sa kanilang mga balikat. Isa sa mga doktor ang lumabas mula sa ICU upang magbigay ng balita. Congratulations! Anunsyo nito. Ngumingiti habang nakatingin kay Don Ignacio at sa mag-ina. Stable na si Zajic. Tuluyan na siyang ligtas. Si Dan naman na kanina pa hindi mapakali ay biglang sumigaw na, Talaga po? Ligtas na po si Papa? Ngumiti ang doktor. Oo, ligtas na siya. Wala na sa panganib ang iyong ama. Napaluhod si Don Ignacio sa sobrang pasasalamat. Ang mga mata ay puno ng luha.
Dinaluhan agad ito ni Jelay habang umiiyak. Pwede na kayong pumasok para makita at makausap siya. Hindi na napigilan ni Dan ang sarili. Pagpasok niya sa ICU, agad siyang tumakbo papunta sa kama ng ama. Lumapit siya sa tabi nito at mahigpit itong niyakap. Papa, gising ka na po. Ligtas ka na po, Papa. Patuloy niyang sigaw habang hindi mapigilan ang pag-iyak. Si Zadric naman ay napuno ng pagtatakang itsura. Nakatingin siya sa batang lalaki. Tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Anak? Tanong ni Zadric sa mahinang tinig. Habol ang hininga. Opo, Papa. Ako po si Dan. Anak niyo po ako. Anak mo po ako, Papa. Sagot ni Dan. Halos hindi na maintindihan sa sobrang emosyon. Hindi siya bumitaw sa ama na para bang ayaw niyang mawalay kahit isang segundo. Samantala, si Don Ignacio at Jelay naman ay tahimik na pumasok. Si Jelay ay nangingilid ang luha habang pinapanood ang pagtatagpo ng mag-ama. At si Don Ignacio naman ay hindi mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang binubulong. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagbabalik ng aking apo. Si Zadric, bagamat mahina pa, ay unti-unting inaangat ang kanyang kamay at hinahaplos ang likod ni Dan. Anak ba talaga kita? Opo, Papa. Anak mo po ako. Habang mahigpit pa rin niyayakap ni Dan ang ama. Dahan-dahang iniangat naman ni Zadric ang tingin at tumingin kay Don Ignacio. Nagtataka ang ekspresyon nito. Halatang puno ng tanong ang kanyang isipan. Lolo, ano nangyayari? Sino sila? Tanong niya sa mahinang tinig at pilit na inuunawa ang sitwasyon. Lumapit si Don Ignacio sa kama. Ang bigat ng emosyon ay makikita sa mga mata ng Don. Zadric, mahina ang ngunit puno ng pagmamahal ang tono niya. 3 taon kang comatose. Hindi ka namin iniwan pero maraming nangyari habang wala ka. Ang batang yan. Tumingin siya kay Dan. Siya si Dan. Anak mo siya, Zadric. Anak niyo ni Jelay. Napuno ng mas malalim na pagtataka ang mukha ni Zadric. Anak? Bulong niya. Nanlalaki ang mga mata habang bumaling kay Dan, na nakangiti naman sa kanya habang pinupunasan ang sariling mga luha. Anak ko? Ulit pa ni Zadric at tila hindi makapaniwala. Opo, Papa. Sagot ni Dan, puno ng saya at kaba sa tinig. Ako po si Dan. Anak niyo po. Miss na miss ko na po kayo. Hindi pa rin makapagsalita si Zadric. Parang bumabalik sa kanya ang lahat ng alaala. Ngunit nananatiling magulo ang kanyang isipan. Hinanap niya ang mga mata ni Jelay na nakatayo sa tabi ni Dan Ignacio. Tahimik, ngunit halatang puno rin ng emosyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila natigil ang oras. Nananatili siya nakatitig kay Jelay. Ang kanyang mga mata ay nag-iba mula sa pagtataka patungo sa pagkilala. Unti-unti, nagkaroon ng lambot ang ekspresyon ni Zadric. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Para bang natagpuan niya ang isang bagay na matagal niya nang hinahanap. You're here. Bulong ni Zadric na sapat na para marinig ng 3. Halos hindi naman marinig. Ang kanyang tinig ay puno ng pananapik at pagkalito. Matagal kitang hinanap. Naluha si Jelay sa sinabi ni Zadric. Ngunit hindi pa rin siya makapagsalita. Si Dan na nasa tabi ni Zadric ay umiti. Si Don Ignacio na nakatayo sa tabi ng kama ay nagpunas ng luha sa sulok ng kanyang mata. Zadric, matagal na kitang gustong makitang ganito. Gising. Buhay. Masaya rin po ako, Lolo. Kasama na ulit kita. Habang nakatitig si Zadric kay Jelay, unti-unti niyang dinipa ang kanyang mga kamay. Halika. Mahina ngunit puno ng emosyon ang kanyang tinig. Gusto kitang yakapin. Nag-alangan si Jelay, bahagya namang napaatras.
Ngunit sa kabila ng kaba ay unti-unti siyang lumapit. Nang nasa abot kamay na siya ni Zadric, niyakap siya nito ng mahigpit. Tila pinapawi ang mga taon ng pangungulila. Masaya ako nandito ka. Bulong ni Zadric habang nakasubsob ang mukha niya sa balikat ni Jelay. Hinanap kita noon, ngunit hindi ako nagtagumpay. Hindi ko alam kung nasaan ka. Akala ko na wala ka na sa buhay ko pero ngayon, masaya ako nandito ka na. Mahal ko. Napaiyak naman si Jelay sa mga salitang yon. Matagal niyang inilihim sa sarili ang sakit ng nakaraan. Ang hirap na dinanas. Ngunit ngayon, ay parang unti-unti nang gumagaan ang lahat. Zadric, tanging nasabi niya na lamang habang hinahaplos ang likod nito. Nang kumala si Zadric sa yakap ay tumingin siya kay Jelay at may kakaibang lambot sa kanyang mga mata. Ginitian siya ni Jelay at dahan-dahang humarap kay Dan. Hinawakan niya ang kamay ng anak at hinila ito papalapit. Zadric, sabit ni Jelay, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Gusto kong ipakilala sa iyo ang anak natin. Si Dan. Nagkaroon tayo ng anak. Napatingin si Zadric kay Dan na halata namang kinakabahan ngunit puno ng saya sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala, ngunit habang tinitingnan ng bata, parang may isang bahagi ng puso niyang biglang napuno. Anak natin. Ulit ni Zadric at napapangiti habang iniaabot ang kamay kay Dan. Anak ko. Ngumiti pa si Dan. Opo, Papa. Kamukhang kamukha kita. Habang pinapanood ni Don Ignacio ang muling pag-uusap ni Zadric at Jelay kasama si Dan, tila bumibigat ang kanyang pakiramdam. Isang malaking kirot ang pumuno sa kanyang puso. Napagtanto niya ang lahat ng pagkukulang at pagkakamali niya sa kanyang apo. Unti-unti siyang lumapit kay Zadric, huminga ng malalim at saka nagsalita. Zadric, simula ni Don Ignacio, bahagyang nanginginig ang tinig. Patawarin mo ako sa lahat na naging kasalanan ko sa iyo. Pinalayas kita noon. Nasaktan ka ng mga salita ko. Kung alam mo lang kung gaano ko yung pinagsisisihan araw-araw. Mahal na mahal kita, Apo. At sana mapatawad mo ako. Tahimik si Zadric sa loob ng ilang saglit. Nakatitig lamang sa kanyang lolo. Maya-maya, isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Lolo, pinapatawad na kita. Sagot ni Zadric, mahina ngunit puno ng sinseridad. Hindi ako kailanman nagalit sa iyo. Naiintindihan ko kung bakit mo nagawa iyon. Pero kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Minsan pa natigilan si Ignacio at hindi makapaniwala sa mga salitang ito mula sa apo. Minsan lang mangyari na ang isang tao sa kabila ng lahat ng sakit at pagkatalo ay magbigay ng pagpapatawad ng bukal sa puso. Ngunit habang patuloy na tinatanggap ang mga saloobin ng lolo, si Zadric ay nagkaroon ng isang seryosong ekspresyon sa mukha. Nag-angat siya ng ulo at sa mahinang tinig nagsalita siya. Pero lolo, may isang bagay na kailangan mong malaman. Ang aking ama, si Adrian, kailangan niya magbayad sa mga kasalanan niya. Napatingin si Ignacio sa apo na may malalim na tanong sa mga mata. Siya ang dahilan kung bakit ako na-aksidente. Siya ang may kasalanan sa hindi ko pagbabalik sa iyo. Siya ang nagtakda ng lahat ng to. Tumahimik saglit si Zadric. Kinuha ang isang malalim na hininga. Bago ipagpatuloy ang kanyang mga salita, ninakaw niya ang lahat ng pera ko, ang mga ari-arian ko, at pinilit ako mawala ng lahat, lolo. Tiningnan ni Ignacio ang apo at ramdam niyang tindi ng sakit na dulot ng mga salitang iyon. Anong ibig ko sabihin, Zadric? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Ang ama ko, si Adrian, nagsinungaling siya sa akin, lolo. Sabi ni Zadric at ang tinig ay puno ng pagyati. Ginulo niya ang buhay ko. At ito ang naging dahilan ng lahat ng nangyari. Patawarin mo ako kung hindi ako naniwala sa iyo noon. Pero lolo, kailangan niyang managot.
Napuno ng galit ang mukha ni Don Ignacio dahil sa nalaman. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na mahahanap at makukulong ang iyong ama. At katulad nga ng pangako ni Don Ignacio, ginamit nito ang koneksyon para malaman kung saan nagtatago ang ama ni Zadric na noon ay namumuhay kasama ang bagong pamilya at ginagamit ang lahat ng ninakaw na pera mula sa anak. Pinakulong nila ito. Ang ama ni Zadric ay sinubukan pa na humingi ng tawad sa anak pero huli na ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Zadric sa kumpanya. Hawak ang kamay ni Jalay at si Dan na may malalaking ngiti sa labi. Sa kanilang pagpasok sa lobby ng kumpanya, nagulat ang lahat ng mga empleyado at mga kasamahan sa trabaho. At ang bawat isa ay nagsimulang magbulong-bulungan. Hindi makapaniwala na muling naroroon si Zadric, ang apo ni Don Ignacio na ilang taon na ang nawawala. Habang unti-unting lumakad si Zadric papunta sa harap, ang mga mata ng mga tao ay puno ng pagkagulat at kaligayahan. Nagsimula ang mga tao na magpalakpakan at magbigay ng masigabong pagbate. Sir Zadric, maligayang pagbabalik! Sigaw ng isa sa mga empleyado na sinundan naman ng marami pang iba. Welcome back, Mr. Zadric. Talaga namang isang malaking kagalakan ang makita kayong bumalik. Sabi pa ng isa pang kasamahan sa trabaho, habang binabati siya ng buong init at tuwa. Si Zadric naman ay ngumiti at tiningnan ng mga empleyado, puno ng pasasalamat. I'm back, everyone. Hindi na ulit ako mawawala. Salamat sa lahat ng naghintay sa akin. Nagpatuloy ang palakpakan at sigawan ng kaligayahan mula sa lahat ng mga naroroon. Ang mga mata ni Jelay ay puno ng luha, ngunit saya ang dulot ng mga ito. Habang si Don Ignacio naman ay nandoon sa gilid, hindi maitatago ang tuwa at kagalakan sa kanyang mukha. Matapos ang ilang linggo ng muling pagbabalik ni Zadric sa kumpanya, hindi na napigilan ng kanyang puso ang tunay na nararamdaman. Isang gabi, habang sila'y nag-uusap ni Jalay sa ilalim ng mga bituin, umamin si Zadric ng nararamdaman para kay Jalay. Inamin din ito na hinanap nito si Jalay noon matapos ang nangyari sa kanila. Iyon nga lang, hindi siya nagtagumpay lalo na noong ginulo ng ama ni Zadric ang kanyang buhay at nakomatose na siya. Mahal din kita, Zadric. Mahal na mahal kita. Iyon ang naging sagot sa kanya ni Jalay. Ang mga salitang ito ay nagbigay din ng mas malalim pang pag-iisa sa kanilang mga puso. Ilang buwan pagkatapos noon, sa isang romantikong gabing puno ng sorpresa, nag-propose si Zadric kay Jalay. Sa harap ng mga mahal sa buhay at sa ilalim ng isang kalangitan na pinapalamlam ng mga alitaptap. Tinanggap ni Jalay ang alok na kasal ni Zadric at nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang taon matapos ang engagement, naganap ang ingranding kasal na Zadric at Jalay. Ang buong mansyon ni Don Ignacio ay puno ng kasiyahan at pagmamahal. Si Don Ignacio na naging success sa kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng ilang taon, nagsilang si Jalay ng pangalawang anak at muling napuno ng tuwa at ingay ang mansyon. Ang mag-asawang Zadric at Jalay kasama si Dan at ang bago nitong kapatid ay namuhay ng masaya. Si Don Ignacio na naging mas mabait at mas mapagmahal sa kanyang mga apo. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!